Okay, so welcome to all. Nandito po tayo sa pagpapatuloy ng ating serye sa Prophetic Insights on the Book of Revelation, na kung saan dito po natin matunghayan at maabot ang nais po ng Diyos na maunawaan po natin dito sa aklat ng Revelation. Okay, ang prayer thought po natin ay the same as yesterday. Sabi po rito, let us give more time to the study of the Bible. We do not understand the word as we should. The book of Revelation opens with an injunction to us to understand the instruction that it contains. Blessed is he that readeth, and they that hear the words of this prophecy. God declares, and keep those things which are written therein. For the time is at hand when we as a people understand what this book means to us, there will be seen among us a great revival. We do not understand fully the lessons that it teaches, notwithstanding the injunction given us to search and study it. So dito po nahayag sa spirito ng hula na kung atin lamang maunawaan po ang aklat ng Revelation o Apocalypse, ay makikita po natin na mayroon pong malawakang revival, pagbubuhay muli ng kasigasigan sa ating iglesia. Alam po natin mga kapatid na ang ating iglesia ay mayroon pong kalagayan na hindi ka nais-nais. Ano? Bakit po? Dahil hindi natin alam na tayo po ay wretched, miserable, according to Revelation chapter 3. Na kung saan dito rin po ay sa ating serye ay atin pong lubusan maunawaan po dahil isa-isahin po natin yung mga iglesia na nabanggit po sa Apocalypse. Okay? So, sabi nga po rito, we do not understand fully the lessons that it teaches. Bagamat alam po natin na mayroon pong injunction ang banal na kasulatan, especially ang Revelation po na nagsasabi na blessed is he that readeth and they that hear the words of the prophecy. Kaya nga po ating pag-aralan ang propesya, especially po dito sa aklat ng Revelation. Tayo po ay manandaliang manalangin. Dakila at mabagin po naming Ama na nasa langit ka, kami po ay lubos na nagpapasalamat na nandito po ang inyong mga anak. Nagpapatuloy po na humihiling ng inyong kapangyarihan dahil wala po kaming tunay na kaalaman. Dahil kami po ay weak, wala po kaming kakayanan, kaya nga po dumudulog po kami sa inyo na kayo nawa ang siyang mangusap sa pamagitan po ng inyong salita, na ito po ay magpapalakas po ng aming pananampalataya sa inyo at patuloy na aming maunawaan, Panginoon, ang nais po ninyo para sa inyong iglesia. Patuloy namin pong inanyayahan ng inyong banal espiritu na kayo po ang mangusap sa mga kapatiran po namin sa iglesia, na nawa ito po ay mabigyan tuon namin po mapag-aralan ng aklat ng Revelation. Na ito po ay kung maunawaan lamang na bawat Adventista ay magkaroon pong malawakan na revival at pagbabago po sa buhay namin bilang inyong mga anak, especially this coming events that are coming up, O God, na patuloy namin pong inasahan na kayo po ang siyang mag-deliver sa inyong bayan dahil nalalapit na rin po ang implementasyon ng Sunday law na it will be seen in our time. Kaya nga po inianda ang inyong bayan para maging kabahagi po sa special company na inyong gagamitin in these last days. Salamat, Panginoon, sa inyong pagtugon sa aming mga dalangin. Amin pong inasahan ng inyong banal na espiritu ang siyang mangusap sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Okay. So, welcome po sa ating mga kaibigan, mga kapatid, dito po sa ating serye sa Prophetic Insight on the Book of Revelation. At doon po sa ating
page, SDA Present Truth Online Study. We are welcoming those who are following us on FB and also in our SDA Online Study. Hindi po tayo nakapag-live doon, ngunit atin pong isi-share yung link para yung mga kaibigan po natin doon ay makasunod din po sa ating pag-aaral sa hapong ito. Okay? Now, patuloy po tayo. Natin pong nabitawan yesterday itong the seven churches na ito po actually ay kabahagi lang sa Kapitulo 1. Ngunit ang next week po ay atin pong isa-isahin, one by one na atin pong introduce yung ano po ang kahulugan nitong seven churches na dapat po ay lubos natin maunawaan in these last days dahil ito po ay maging kabahagi po ng ating buhay in these last days. Okay? Now, dito po sa verses, umpisan po natin sa verse 12, atin pong pinag-aralan actually yung chapter 1 ng Revelation. Ano po ang pananaw dito sa mga talatang ito? Dahil atin pong pinag-aralan yung mapanghula or yung mga bagay na tinitingnan natin na mangyayari in these last days. Sabi po rito, and I turned to see the voice that spake with me. And being turned, I saw 7 golden candlesticks. Na ito po ay ayon po sa ating pinag-aralan kahapon, there was a voice like a thunder, like a trumpet that's sounding. And when there is a sound of trumpet, there will be a warning and destruction. Kaya nga po itong mensaheng ito ay talagang nais ng Panginoon natin pong maunawaan. So we are here now in verse 12 na kung saan ay mapansin po natin dito na mayroon pong 7 lampstand or tinatawag po ito sa Bible na yung golden candlesticks. At alam po natin mga kapatid, itong candlesticks ay nalalagay po ito sa sanctuaryo or sa tabernacle or the temple that was built by Moses, na kung saan ay ito po ay may malalim na kahulugan na kung saan ay katulad nga po sa ating pinag-aralan na this is actually a preparation for the main theme of Revelation. Dahil kahapon po ay ating napag-aralan the central theme of the book of Revelation is actually the second coming of Christ. And so, God is actually sending this message to the 7 churches. And so the candlestick here, mga kapatid, ay nagsasabi po patungkol sa mga iglesia sa kasaysayan ng sanglibutan. Hindi lamang po ito, mga kapatid, applicable sa 7 churches in Asia Minor, because it was actually the direct message sent by John to the 7 churches. Natin pong mapag-aralan po next week. Ano po? Isa-isahin po natin yan para mayroon po tayong pundasyon sa pagkaalam po sa historical background kung bakit itong mensahe ng 7 churches is applicable throughout the history of the Christian Church. Yan po ang ating alamin sa ating pag-aaral, mga kapatid. Dahil ito pong ating pinag-aralan is a series of prophetic insight. Ito ay makahulang pananaw sa mga talatang ating babasahin dito po sa Revelation. Bilang iglesia po ay we have the gift of prophecy, kaya nga po atin pong kukunin ang mga pananaw ng ating propetisa, Ellen G. White, na kung saan ay siya po ay may liwanag sa mga bagay po na ating mapag-aralan in the book of Revelation. At ayon po dito sa verse 12, nabanggit po yung golden or 7 golden candlesticks, which actually equivalent to, in verse 20, the 7 churches. Okay. Now, and we know that in John chapter 8, verse 12 says that Jesus
is the light of the world. And so, being the church, okay, in the history of the world, ay mayroon pong liwanag na magmula po kay Kristo. Kaya nga po itong liwanag na kanyang nais na ihatid sa iglesia ay ito hindi lamang applicable sa naunang mga iglesia, kundi ito po ay progressive, that this is increasing toward the end. Ibig sabihin mga kapatid, kung ano po ang liwanag na natanggap po ng early Christian church, yun po ay kabahagi sa liwanag na atin pong tanggapin in these last days. Okay? Yan po ang nais ng Panginoon, na dahil nagkaroon po ng kasaysayan sa sanglibutan, na nagkaroon po ng Dark Ages. Yung Dark Ages po ay niyurakan ang katotohanan. Kaya nga po nung 1500s, Martin Luther stand against the papacy, which actually restore back the truth that had been trodden down. Yan po ang mapag-aralan din natin sa Daniel chapter 8, that the host and the daily had been trodden down. Inapak-apakan mga kapatid. At nawala po yung kabanalan ng araw ng Sabat dahil pinalitan po nila. Yan po ang natatala sa Daniel chapter 7 verse 25, na nagkaroon po ng kapangyarihan ang little horn to change the Sabbath into Sunday. Ngunit mga kapatid, God has a church that the light of God will be upon them. Kaya Matthew chapter 5 verse 14 and to 16, it says there about the church having the light, that it will be lighten the world. Kaya nga po in these last days, the glory of the Lord will enlighten the earth. Yan po ang Revelation chapter 18 verses 1 to 4. Okay? So tingnan po natin mga kapatid na itong 7 churches, in the midst is Jesus Christ. Okay. Ito po yung pictorial representation ng nakita po ni John, na kung saan ay mayroon pong golden candlesticks. Ito po ay 7. 7 denotes, according to Acts of Apostles, 585. 7 denotes completeness or perfect number. Pag perfect mga kapatid, it's actually sakdal or kompleto siya. Okay? At ito po ay nagliliwanag, ibig sabihin mga kapatid, bagamat isa-isa po na nagkaroon po ng liwanag itong mga iglesyang ito, in the last days, mga kapatid, the last church will be the triumphant one. Okay? Na kung saan ay yun po ibabalik po yung early Christian church during the Pentecost. Kaya nga po kung atin pong pag-aralan ng banal na kasulatan, especially din sa writings na Ellen G. White, there will be a second Pentecostal power. Yung Pentecostal power mga kapatid, that is to actually to prepare God's people for the second coming of Christ. Okay? So tingnan po natin mga kapatid sa pagpatuloy po natin, na in the midst, according to verse 13, sabi po rito, and in the midst of the 7 candlesticks, like, okay, nakita po doon na nandun po yung the Son of Man, clothed with a garment down to the foot, and girt about the paps with a golden girdle. So ito po yung larawan na nakita po ni John, na kung saan Son of Man is actually representing Jesus Christ that came before God. No? Na yan po ang ating mababasa rin sa Daniel chapter 7 verse 13 and 14. Na kung saan ay Son of Man comes before God. Na kung saan ay there will be coming, no? Na kung saan ay Jesus calls himself the Son of God. God mga kapatid. Kaya itong pinakita
kay John, mga kapatid, is a representation that Christ is amidst the seven churches. Ibig sabihin, He is the one that guiding the seven churches. Okay? Road to down to the feet. Anong ibig sabihin po niyan, mga kapatid? Na kung saan ay itong kanyang damit, robe, yan po ay full of white, the pure. It denotes purity, na ang Panginoon po ay siyang nagnanais ng kanyang bayan po, ang kanyang iglesia ay maging sakdal din po. At kung atin pong basahin ang verses 14 to 18, at ikumpara po natin sa Daniel chapter 10, verses 5 to 12, ay makikita po natin dito, mga kapatid, na there is a similarity na itong Daniel cannot be separated with Revelation, because Daniel is a prophecy and Revelation is a revelation, pahayag, apocalypse, na kung saan ito po ay yung complement each other. Kaya nga po, sa pag-aaral po natin ng Revelation, we also take into consideration the book of Daniel. Okay? Sabi po rito sa verse 14, his head and his hairs were white like wool, as white as snow, and his eyes were as a flame of fire. So dito po ang description of Jesus Christ, na kung saan ay pinapakita po dito na ang kanyang buhok ay puti. Kaya doon po sa larawan, pinakita po dito sa pictorial representation na Jesus Christ has white hair. Okay? At ang kanya pong damit ay talagang hanggang po sa baba. Ano? So this is actually the description of the Son of Man, na Son of God, na kung saan ay pinapahayag po dito na He was the Son of Man because He came as a man. Okay? At He is before God, mga kapatid, because this is actually the presentation of John as well. John chapter 1 verse 1. It says here, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And verse 14 says, and the Word made flesh. Siya po ay pinakilala na si Kristo po ay before He was born, He was there. Okay? At verse 15, sabi po rito, and His feet like unto fine brass, as if they burn in a furnace, and His voice as the sound of many waters. So this is actually the description of Jesus Christ, where He is telling John and revealing to John what will come after, na kung saan ay may mga pangyayari po sa vision ni John na dapat po nating maunawaan. Sabi pa po rito, and He had in His right hand 7 stars, and out of His mouth went a sharp 2-edged sword, and His countenance was as the sun shineth in His strength. And when I saw Him, I fell at His feet as dead. And He had His right hand upon me, saying unto me, fear not, I am the first and the last. So this is actually a demonstration of how powerful God is, that John, the Revelator, cannot gaze the glory of God, and it seems that he was dead because of that. Kaya nga po, inalalayan po siya ng ating Panginoon, because without the power of Jesus, the power of God that will take Him up, He will just stay as dead. But sabi nga po rito, I am He that liveth and was dead, and behold, I am alive forevermore. Amen. And have the keys of hell and of death. Dito po ay kapayagan na si Kristo po ang siyang may susi ng buhay, na kung saan ay kahit yung
impyerno, kahit ang kamatayan ay wala pong nakapagtalo sa kanya. So there is a comparison that we can see in Daniel chapter 10 na kung saan ay dito mahayag na there are considerations na ang binanggit po dito mga kapatid na ang Panginoon po ay may hawak sa kanyang right hand na 7 stars. Ang 7 stars mga kapatid, it's also a representation of church or God's people are stars na kung saan ay magliliwanag po sila. At ito rin po ang pinangako kay Abraham na the descendants of Abraham will be what? Like stars in the clouds na kung saan ay the 7 churches na atin pong mapag-aralan po dito are in God's hand. Kaya nga po, ang gawain ay sa kamay po ng Panginoon. Negative or positive po na nangyayari sa ating iglesia are in the hands of the Lord. Kaya nga po nais niya na tayo po bilang miyembro sa iglesia ay mag-aral ng kanyang salita because He will guide us into all truth. Bagamat nakikita po natin mga kapatid na ang ating church ay mayroon pong may mga splendid groups na nagtataka po tayo mga kapatid na bakit marami po ang lumalabas mula sa ating iglesia. May mga Isdarm, may mga Isdark, may mga Retinine, may mga iba't ibang grupo mga kapatid ng mananampalataya. Ngunit ganun pa man mga kapatid, ang tunay na iglesia niya ay Seventh-day Adventist. Wala pong makapag-alis niyan sa titulo ng ating iglesia. Ngunit ang kalagayan po ng ating iglesia ay dapat na-establish po dito sa sharp two-edged sword na ito po ay isang kapayagan na ang hawak ng Panginoon, ang iglesia, na kung saan ay mayroon po siyang salita na kung saan ay katulad nga po hinihambing dito sa two-edged sword na matalas po, na kung saan ay sa pamagitan po ng kanyang salita ay mababago ang buhay ng kanyang mga anak. Kaya nga po nagpapatuloy po tayo na mag-aral na ang salita ng Panginoon ay talagang mag-guide po sa atin. Kaya sabi po doon sa John chapter 17 verse 17, sanctify them by the truth, thy word is truth. Kaya nga po dito maging makapangyarihan at maluwalhati ang kanyang iglesia in these last days. Bakit po? Because they will be guided by the word of truth. Kaya nga po mayroon pong makahulang pananaw na dapat po nating mapag-aralan, na matingnan po natin ang salita ng Panginoon. Sabi nga sa Psalms 149 verse 6, two-edged sword execute judgment on wicked. Kaya nga po sa ating pong napag-aralan sa ating serye ay naipresent ko rin po mga kapatid na mayroon pong 3 stages ang ating kaligtasan. Okay? We don't believe that once you're saved, always saved. That is not our belief. We believe that there are stages in our salvation. First is justification. Ang justification mga kapatid ay naitala po sa banal na kasulatan na the just shall live by faith. And so our salvation is not by works, but it is by faith that was actually given by God. Dahil ang sabi po sa Romans chapter 10 verse 17, ang pananampalataya po sa nanggaling. Ito po ay nanggaling magkaroon po ng pananampalataya sa pamagitan po ng pakikinig. Pakikinig po ng salita ng Panginoon. At ayon sa John chapter 6 verse 63, the word of God is what? Is spirit and life. Kaya ang sino mang makapakinig at makapag-aral ng kasalita ng Diyos ay mabuhay. Ibig sabihin mga kapatid, there is power in the word of God. Kaya ito po ang nagbabago ng ating buhay. Wala po tayong kakayanan actually
by nature. Pero mga kapatid, nilikha tayo ng Diyos na sana ganun, na may kakayanan. Ngunit pumasok po ang kasalanan. Kaya nga po, sin was imputed to humanity. And Christ gave hope. When Adam and Eve sinned, He instituted the kingdom of grace. Ang biyaya, na kung saan ay mayroon pong biyaya doon na inihayag ang Panginoon, na mayroon pong kordero na siyang naging damit ni Adam and Eve. Kaya nga po ang salita ng Panginoon ay naghahayag po, mga kapatid, na may pag-asa ang tao, na binigyan po ng kapangyarihan ng tao na magtagumpay, na kung saan na the Word of God is two-edged sword, na ito po ang nagbabago. Siya po ang may kapangyarihan. Kaya nga po, patuloy lang mga kapatid na mag-aral po ng salita ng Panginoon. Dito tayo nahuhubog sa kabanalan dahil ang pangalawang stages po o stage ng ating kaligtasan po ay sanctification. Okay? Yung sanctification na yung mga kapatid ay hindi po gawa ng tao. Siya po ay instrumento. Yes, nakakagawa po tayo ng mabuti. Ang kaputihan po na nagawa ng tao is just a manifestation of God's power that lives in our lives. Na kung saan ay sa pamagitan po ng salita ng Panginoon. Dahil yun po ang siyang dalawang silab ng espada, na yun po ang nagpenetrate sa ating buhay, na nag-effect po ng pagbabago, na maganap po ang kanyang kalooban. Kaya nga pagsunod natin mga kapatid is the righteousness of Christ na siyang naganap sa ating mga buhay. That is sanctification, na ang kapangyarihan ng kabanalan mga kapatid ay imparted. Ang una kanina, justification, imputed po yun. Okay? Inaring ganap tayo na para bagang di nagkasala. Yan po yung justification. Ang sanctification naman po mga kapatid ay pinagbanal tayo dahil pinagkaloob niya ang banal na Espiritu na siyang gabay natin dahil nag-promise po siya, John 16, verse 13. Sabi niya, howbeit that when the Spirit of truth comes, He will guide you into all truth. Doon pa rin po tayo babalik sa salita ng Panginoon, na the Word of God is what? Two-edged sword, na siyang talagang penetrate sa loob-looban po natin. Kaya nga po sa pagpapatuloy po ng ating pag-aaral, dito po nababago ang ating buhay. Once there is changes at makikita po ang kabutihan, ayan po ay resulta ng iyong relasyon sa Diyos. Na kung saan ay hindi po natin yan ipagyabang, dahil sa Ephesians chapter 2, verse 8 and 9 says that we are saved by grace. Biyaya po yan ng Panginoon. So, dagdag po ng mga kaalaman po dito sa ating pag-aaral, the 7 stars na binabanggit po dito sa talata, in Christ's right hand, yan po mababasa sa verse 16, are explained in the shepherd's rod as the leaders or messengers of each phase of the church. Ayan po mga kapatid, yung 7 stars are symbolized or representing leaders in every churches. Okay? Throughout generation. Ibig sabihin mga kapatid, mayroon po siyang ginagamit na mga leaders. Katulad po sa Reformation, Martin Luther was used to restore back the message that is regarding the faith, yung pananampalataya, righteousness by faith. Dahil si Martin Luther po ay nagkaroon ng pag-aaral at nag-post po siya ng 95 theses regarding the righteousness by faith. So kaya nga po, itong 7 stars representing leaders that are brought into
fulfillment of the prophetic messages in the book of Revelation. Sabi pa nga po rito, held by Christ. The fact that the stars are in His hand signifies His power in guiding its phase of church history. Kaya nga po, ang Panginoon po ang siyang may author. He was the author of the church history. Kaya nga po, pinintulutan po ng Panginoon ang mga nangyayari sa mga iglesia na kung saan negative or positive, mga kapatid, ay atin pong unawain that the experience of God's people are still God permission na mangyari po upang tayo po ay magkaroon ng lesson. Lesson to be learned na kung saan ay makikita po natin, mga kapatid, na mayroong professing Christians. Katulad po sa Isaiah chapter 4. Ano po? Sa Isaiah chapter 4, mangyari po dyan na in the last days, there will be 7 women take hold of one man. Ano po ang kanilang, ano po ang application nito? Ito po ay connected sa ating pag-aaral, mga kapatid. 7 stars, 7 churches, 7 candlesticks. Doon po sa Isaiah chapter 4, 7 women. At according to Revelation 17, verse 5, kung pag-aralan po natin doon, o 15, ay nababanggit po na yung woman o babae, iglesia. So 7 women take hold of one man. At walang iba na one man, mga kapatid, si Kristo po yun. So ibig sabihin, 7 denotes completeness. Almost Christendom. Lahat ng mga Kristiyano, they are professing to be Christians. Pero anong gusto nila? Ang sabi doon sa talata sa Isaiah chapter 4, they want to eat their own bread and they want to clothe themselves with their own apparel so that they will just para makabiran lang, mga kapatid, yung kanilang kasalanan. Okay. So ibig sabihin, mga kapatid, they want to be called Christians but yet they want to eat their own bread. May sarili silang doktrina. May sarili silang katuruan. They want to clothe themselves with their own apparel, ng kanilang sariling katwiran. So yan po ay nakatala na sa kasaysayan at sa propesya na mangyayari po yan, na may mga professing Christians na kung saan ito po, mga kapatid, ay nagpapahayag lamang na mayroong controversy. There is a controversy in the church. Kahit anong church, mga kapatid, ngayon may mabuti at masama. Kaya nga po, sabi rito, the stars in His hand represent the leaders whom He chooses to bear light to the church and guide it through its trials. Kaya nga po, may mga leaders din, ano? So God actually allows that He actually appointed leaders that will help guide God's people. Sabi pa nga po rito, introduction of Christ as judge and king. Christ with a sharp sword coming out of His mouth. Na kung saan yan po, mga kapatid, yung His judgment, ano, is described in the shepherd's rod as judge of His people. Na siya po ay maging hukom. The sword symbolizes His word that brings judgment. Na mayroon pong paghukom, kaya ang second po na stage ng ating kaligtasan ay yung sanctification. Dadaan po tayo sa judgment because He will declare the people righteous. Maliban lamang na magkaroon po tayo ng katwiran ni Kristo, we cannot be counted righteous in His presence, mga kapatid. Dahil tayo po ay makasalanan by nature. And so, there is hope in Christ na we will be counted righteous, mga kapatid. Kaya, the word, sabi nga po rito,
The sword symbolizes his word that brings judgment. His action among the 7 churches is part of the process of examining and purifying the church before the establishment of the kingdom. Ang sinasabi po ditong establishment of the kingdom is the kingdom of glory. Alam po natin na Christ establishes the kingdom of grace when He was crucified on the cross of Calvary. Bakit ko po sinabi na establishment of the kingdom of grace? Dahil doon pa lang sa creation, sa panahon po ni Adam and Eve, nagkasala po si Adan at si Eva. At mayroon pong pag-asa na sila'y mapatawad kung mayroong dugo. Yung dugong naihandog po doon. Dahil ang damit po na sinuklob o sinuot kay Adam and Eve ay hindi po magkaroon ng damit ng hayop kung hindi muna pinatay. Ano po? Kaya nga po, mayroon pong pinatay na kordero. At ayon po sa Revelation chapter 13 verse 8 na mayroon pong aklat ng buhay na ito po ay the book of the Lamb na doon po nakatala ang mga pangalan ng mga maliligtas. So, mayroong slain lamb before the foundation of the world, mga kapatid. At sa Romans chapter 16 verse 25 ay nakatala din doon mga kapatid, yung nakatagong hiwaga sa malawig na panahon na kung saan ay inihayag po sa kapanahonan ni Kristo. Kaya nga po si Kristo ang siyang talagang nagnanais ng katwiran niya ang siyang manahan sa atin. So Christ's presence among the candlesticks reveals that He is inspecting His church, preparing it for the final conflict and the establishment of His kingdom. Kaya nga po mayroon siyang tinatawag na coming as a thief in the night. Ang karamihan po sa atin mga Seventh-day Adventists, pag sinabi pong coming as a thief na hindi mo alam, ay second coming daw po. At mayroon din pong sinasabi sa Malakay chapter 3, coming suddenly in the temple. Yung sabi rin po ng ating mga theologian, ng mga pastor, ay second coming daw po yun. Isa pa, Isaiah chapter 66 verse 15, na He will come as a flaming fire in a chariot. Ang sabi ng ating mga pastor, karamihan ng mga theologian, yan ay second coming. Pero mga kapatid, kung iyong pag-aralan at tingnan sa makahulang pananaw, ay hindi po second coming. Bakit ko po sinabi yan? Dahil sa kanyang ikalawang pagdating, mga kapatid, ayon po sa Revelation chapter 1 verse 7, na ang lahat ng mata ay makakita sa kanya. At that time, mayroon din pong trumpeta. Thousands of angels will sound the trumpet that will usher in the King that is coming. So ibig sabihin mga kapatid, ang kanyang pangalawang pagdating ay visible, audible. Kaya nga po, hindi po siya patungkol doon sa coming as a thief. Ang coming as a thief, mga kapatid, ay hindi alam. Malalaman mo na lamang na dumating yung magnanakaw dahil nawala na ang iyong gamit sa bahay, di po ba? So, coming as a thief is not the second coming of Christ. Yan po ang ating tinatama dahil mali po yan. No? Ang coming po ni Kristo, second coming, ay visible, audible. Ang coming as a thief, mga kapatid, in the night is actually a visitation or inspection of Jesus Christ in judgment.
Yan pong sabi dito mga kapatid, na Christ's presence among the candlesticks reveals that He is inspecting the church. His church. He will be coming. Paano po siya mag-come? Na ito po yung tinatawag nating invisible. Bakit po? Paano? Okay, ito po ang prinsipyo dito. John 14:6. Ano pong sabi ng John 14:6? He says there, Jesus Christ said, I am the way, the truth, and the life. No one cometh to the Father but through me. Now, ang tanong, when the truth is presented to the church, is it not Jesus Christ that talks? And He is actually the truth. Once the truth is presented to the church, and the church rejected it, then they have rejected Jesus Christ, who is the truth. Na siya po yung katotohanan, nireject po siya. Ibig sabihin, that is a visitation of Jesus Christ in the church. Kaya napakasulim ni mga kapatid, na kung ang mensahe po ng katotohanan ay dumating sa iglesia, hindi natin alam. So that is a coming as a thief in the night. Hindi mo alam na katotohanan pala yung nireject ko. Kaya nga po napakahalaga na ang katotohanan po na tayo po ay nag-aaral. Let us ask the Lord for guidance. Dahil maari na marami pong magsasabi, huwag kayong makinig dyan. Dahil offshoot yan. Dahil ganito yan. So they are calling names. But do they study the message? Napag-aralan po ba nila yung mensahe? Okay. Yan po mga kapatid. Na ang Panginoon po siya lamang ang may yabe. May susi. The keys of Hades and death. Na kung saan siya po lamang ang may kapangyarihan. Na pag nireject po ang katotohanan, then you are bound to condemnation. Because that is a coming as a thief in the night na dumating po ang Kristo sa iglesia, sa ating mga tahanan, kahit dito po sa online. Christ is coming through the truth that is presented. Na kung saan ay pag nireject po ng tao yan, ay they have not rejected me, they have not rejected anybody, but they have rejected Jesus Christ who is coming as truth that is presented. Kaya nga po mga kapatid, yung kapangyarihan ng kaaway ay yun po talaga ang nagpipigil na hindi po mapakinggan ang mensahe. Kaya mag-ingat po tayo dahil marami po ang magsasabi, huwag kayong makinig dyan. So they are actually making a wall of separation. That we are talking the truth, we are talking about the truth, and yet they don't want to hear it. Yan po mga kapatid ay napaka-delikado because Christ as the resurrected one, He will come as truth. Namatay nga po siya para sa atin, pero pag hindi po natin pinansin ang katotohanan na dala at pinapahayag po sa iglesia, ay tayo rin po mga kapatid ay walang pag-asa. Dahil according to the Bible, I am the Alpha and Omega, the first and the last, have the keys of hell and death and of death. The beloved disciple beholds the terrible glory of Christ's presence, yet is bidden not to fear. Acts of Apostles 582. Ito po yung mga insights from the inspiration, mga kapatid, na nagnanais ng ang Diyos na maunawaan po natin. Sabi pa po rito, Jesus Christ gave the revelation to show to His servants things which were shortly to come, to prepare the way for the vision of the things. The voice introduced the subject with a special message to each 7 angels, leadership, who had charge of the 7 candlestick. Kaya ito po ay mensahe sa mga leaders. Pero mga kapatid, ang mga leaders ngayon ay talagang, kaya nga po,
the Lord says, I know thy works. Alam niya ang ating kalagayan, mga kapatid. The vision of Christ among the candlestick represents his watch care over his people in all ages. Kaya wala pong nakalampas sa paningin ng ating Panginoon na he is still the Christ that had been crucified on the cross. Na bagamat he is mediating, but he has an eye. Mayroon po siyang mata. Kaya nga mo may binabanggit dito sa Revelation na 7 eye. Pag may 7 eye po, mga kapatid, ay yan po ay walang nakatago. It's all visible. Nakikita po ng ating Panginoon. So Christ holds ultimate power over life and death, affirming his authority over history and judgment. Kaya dito po sa ating mapag-aralan, there will be things that will happen na inihayag na po, mga kapatid. Events in the history of human beings na kung saan ay dito mapag-aralan po natin sa Book of Revelation na hindi po masyadong isa-isa po ito, mga kapatid. Ngunit dito po sa ating prophetic insights, we will be dealing it little by little, week by week, mga kapatid, ay maunawaan po natin by God's grace. Na sabi nga po rito, write the things which thou hast seen and things which are, kung ano po mga nangyari na, and the things which shall be hereafter. So may mga bagay po na nangyari noon, ay mangyayari din po ngayon. So yan po yung tinatawag nating universal application of the message that had been written. Na hindi lang po yan para sa mga Israelites. Kasi marami pong mga iglesia sa ngayon na nagsasabi po na para lang yan sa mga Israelites, para lang yan sa mga Jews. Mga kapatid, ano pa po ang anong purpose ng kasulatan? Bakit sinulat pa po yan kung hindi po yan applicable sa atin? So there is an actually prophetic insights, mga makahulang pananaw sa mga nakatala po sa banal na kasulatan. Kaya nga po, we are reading them, we are studying them so that we will be prepared in these last days. So dito po ay pinulit po sa verse 19, things you saw on things that are messages to the seven churches. Yan po ang ating mapag-aralan next week. Ano po? And then, isa-isahin po natin yan. Prophetic insight on Ephesus, prophetic insights on Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardes. Yun po lahat, mga kapatid, ay bigyan natin ng pansin dito po sa ating serye na kung saan ay magkaroon po tayo ng lubos at kumpleto po, balanse po na pagkaunawa po sa kasulatan. Okay, marami po sanang mga passages o mga explanation po dito sa inspirasyon na kung saan ay masabi natin na we have a lot to learn from dahil we as a church, we are depositories of the truth. Okay? So, ngayon po ay dito po sa verse 20. Yung 7 stars, nasabi ko na po mga leaders po ito. The mystery of the 7 stars which thou sawest is in my right hand, and the 7 golden candlesticks. The 7 stars are the angels of the 7 churches. So angels, mga kapatid, in Greek actually is angelos. Angelos means messengers o yung mga mensahero. At itong mga mensahero actually yung nagdadala talaga dito, yung leaders. So the message to the 7 churches actually directed to the leaders of the church. Kaya nga po tayo bilang mga members sa iglesia ay dapat po makaunawa na may mensahe pala na dapat doon sa ministeryo sa mga leaders. Pero they will not heed or take heed to those, mga kapatid. Kaya nga itong mensaheng ito ay hinihatid po sa atin. So the 7 lampstands represent the 7 churches, and the 7 stars are the angels of the churches. Lampstand, a symbol of church as the bearer of light
to the world. Christ in the midst shows His continual presence, guidance, and examination of His people. Yan po ang dapat hindi natin makaligtaan. Ano po? Na ang ating iglesia po, bagamat may nagsasabi po na yes, may nag-aatake po sa ating iglesia na our church is Babylon. Pero ang sabi ko po mga kapatid sa mga nagtatawag sa iglesia na Babylon, they are not messenger from heaven. Because the spirit of prophecy is clearly saying that our church is not Babylon. Our church is Laodicean. That's why there is a message of purification. Ito pong mensahe na atin dala-dala mga kapatid is for the purpose of purification of the church. Because according to the testimonies for the church, volume 3, 266, the closing work for the church is the sealing of the 144,000, the purification of the church. So the purification of the church, mga kapatid, ay katumbas po ito sa pinag-aralan natin sa Daniel chapter 2, verse 45. Ano pong sabay sa Daniel chapter 2, verse 45? And a stone was cut out. From where? From the mountain. And a stone smote the image, and the stone became a great mountain and filled the whole earth. Verse 35 of Daniel 2. Verse 44 says, in the days of these kings shall the God of heaven establish a kingdom that will never be destroyed. Therefore, the stone is Christ's kingdom, not the second coming. Ang second coming, mga kapatid, after na yung stone, na-smooth niya na yung great image, and then yung stone naging malaking bundok at pinuno ang lupa, yan po ang work during the loud cry. Pero misunderstood by theologians, even as most of the Seventh-day Adventists. Dahil mayroon pong nagbago. 1944, when I found out, mga kapatid, dahil nung napag-aralan ko po ito, I went to Ayas sa Silang Cavite. At I found the books of Uriah Smith, 4 na libro po ni Uriah Smith in different edition. Una, yung 3 edition, mga kapatid, buhay pa si Uriah Smith. Pero yung ika-4, 1944 edition, patay na po si Uriah Smith. At doon ko po nakita ang pagbabago. Na stone was actually interpreted as the second coming of Christ. Pero doon sa original na libro po ni Uriah Smith, ang stone po doon is Christ's kingdom. So Christ's kingdom is different from that of the second coming of Christ. Because the stone was cut out, okay, without hands. From where? From the mountain. Second coming, mga kapatid, is He will be coming from heaven. Okay? And He will not land on earth. According to sa Thessalonians, mga kapatid, 4:16 and 17, that He will come in the clouds of heaven and He will not land on earth. So therefore, mga kapatid, yung stone is not the coming of Christ. But we cannot deny that Christ is within the stone. Dahil hindi po siya maging united kung wala si Kristo. So Christ is within the 144,000, but it is not the second coming of Christ. Because Christ will come in the clouds of heaven and He will meet in the air. Paano po yung stone sa Daniel 2? It became a great mountain and filled the whole earth. Kung si Kristo po yun, how He can multiply and become a great mountain? At dapat malaman, mga kapatid, na yung small stone nang galing po sa mountain. Kaya masasabi po natin na ang 144,000, bakit? Parang kukunti yung 144,000. Buhay lang po yun, mga kapatid.
Yung mga namatay ng mga Seventh-day Adventists, may pag-asa sila. Kung mamatay ka at hindi ka matuwid o makasalanan ka, hindi ka bumalik sa kay Kristo, hindi ka namuhay ng ayon sa mensahe ng Seventh-day Adventist, ay wala kang pag-asa. Ngunit as long as you are right in the relationship with Christ, mga kapatid, may pag-asa ka. Kaya hindi po sinasabi ng katuruang ito na ang 144,000 lang bang maliligtas? No. They are just living the special company na hindi po makaranas ng kamatayan. And they are actually the stone. Kaya nga po, mapalad yung nagbabasa. Yan po ang sabi sa Revelation, chapter 1, verse 3. Mapalad ang nagbabasa, nakikinig at sinusundan ang mga propesiya. Kaya dito po sa ating pag-aaral ay atin po yung i-consider na paano po natin mapatunayan po yan na itong purpose ng Revelation ay para po ito sa pag-establish ng ating pananampalataya na mayroon pong pag-asa na ipinagkaloob ang Diyos na ang kanyang imahin ay makita po sa atin. That's why the earth will be lightened with God's glory. Revelation 18:1-4. Yun po yung establishment of the kingdom of glory. The earth will be lightened with God's glory during the loud cry. Dahil ang 144,000 mga kapatid will be what? Will receive the power of the Pentecostal power. Yung Pentecost po noon. How many people are received? 120. They are numbered company. The same is true in the last days, mga kapatid, na 12,000 times 12, 144,000, the government of God, na kung saan, mga kapatid, dito po mapag-aralan natin that the purpose of the messages to the 7 churches are also applicable to the characteristics that will emanate, that will be manifested in His people in these last days. Dahil ang presensya po ng Panginoon ay mapasa kanyang bayan. So ibig sabihin, mga kapatid, the complete restoration of God's message will be upon His people in these last days because they are prepared to welcome Jesus Christ. Kaya itong mga pinag-aralan natin, mga kapatid, yung theme of the book of Revelation, na kung saan ito po ay revelasyon ni Kristo. Testimony ni Kristo na pinahayag niya po para ang kanyang iglesia ay mahanda. Kaya nga preparation for the end times, mga kapatid. At dapat maunawaan natin ang aplikasyon nito sa ating panahon ngayon. So understanding our time, we are in the closing work for the church. Christ is actively guiding His church today. Are we heeding His warnings and counsel? Kasi, mga kapatid, ang ating maraming mga Seventh-day Adventists na hindi po talaga naunawaan ng aklat ng Revelation. At bilang pastor po, mga kapatid, akin din pong nakita sa mga churches po na aking napuntahan, naging church pastor po tayo, nakita po natin na ang kalagayan po nga ng ating iglesia ay nasa delikado. Bakit po? The church is retreating toward Egypt. According po yan sa Testimonies for a Church, Volume 5, 217. Ang ating church po ay napunta na po sa makasanglibutan. Bakit? Naranasan po natin, mga kapatid. Punta ka pa rin dito po sa mga iglesia ay makita po yung ating mga members iglesia ay wala na pong dress reform, wala na pong health reform, wala na pong mga yan po, marami pong masasabi. Ngunit hindi po natin inaatake yung church. This is the rightful condition of the church na akin pong sinasabi. Kaya nga po itong mensaheng dinadala po natin is for purification of the church. Ngunit tayo pa po ang atakihin. Na we are
offshoot, whatever, mga kapatid. Ngunit, mga kapatid, we are not offshoot. We are not offshoot, but offshoots. Offshoot, mga kapatid, ibig sabihin, itinataas po natin ang standarte ng ating iglesia. Pero dito, mga kapatid, ating mapapansin, now we sometimes had been accused of falsely. Kaya nga po dito sa ating pag-close ating mensahe ngayong hapon, these 7 churches were also symbolized by 7 candlesticks and the leadership of the same churches by 7 angels. So we read the mystery of the 7 stars, which thou sawest in my right hand, and the 7 golden candlestick. The 7 stars are the angels of the 7 churches, and the 7 candlesticks which thou sawest are the 7 churches. Yan po ay kinaklaro po natin na yung 7 stars po dito ay representing the ministry, the leaders of the church. Okay? Note, the message is addressed to the angel leadership and not to the candlestick, the church as the body. Therefore, the condemnation is not to the candlesticks, but to the angel. So, ibig sabihin, mga kapatid, yung condemnation, pag mapag-aralan po natin sa 7 churches, ang condemnation po doon, hindi na direct doon sa candlestick, kundi doon sa angel, sa mga leaders of the church. No? Kaya nga po may pag-asa ang candlestick. Pero yung mga leaders, mga kapatid, they are in a great danger because the message, the revelation was directed to them. If they will not, according to the Laodicean message, mga kapatid, if they will not take heed and buy gold tried in the fire, white raiment, and an eye salves, they will be what? They will be rejected. Kaya mga kapatid, itong mensahe ay is directed for us na we need not be spewed out dahil yun po ang mensahe sa Laodicean Church. Kaya nga po ito po yung buod ng ating pag-aaral ngayon. So next week po, mga kapatid, umpisahan po natin yung pag-aaral ng patungkol po sa 7 churches. Mayroon pong part 1, part 2. Yung part 1 and part 2, mga kapatid, yan po ay yung the full understanding, the prophetic insight of the 7 churches. Pero ang sunod po niyan, tingnan po natin ang ating schedule. Ano po? Dahil 3 times a week lang po tayo. Tuesday, Wednesday, and Friday. Thursday. So yan po yung ating schedule. Tuesday, Wednesday, and Thursday. Monday po ay communication. Kung may mga tanong po kayo, we have actually, I also make my studies in PowerPoint so that you can also actually, you can ask the PowerPoint or you can also search in a Google. Type nyo lang po, mga kapatid, prophetic series. Prophetic Insight. Okay, sa YouTube naman, mga kapatid, SDA Online Study Channel. Yan po ang ating identification sa digital o sa virtual, mga kapatid. Okay? So, any reaction po, mga kapatid, sa ating pag-aaral ngayon? I hope you get the message today, and next week ay doon na po tayo mag-umpisa sa medyo malalim po natin na pag-aaral dahil we will dig up the history, yung background po ng mga lugar na binanggit po doon. Katulad po ng Ephesus, Smyrna, Pergamum, Sardes, Thyatira, Philadelphia at Laodicean. So yan po yung ating isa-isahin po yung mga lugar na yan. May mga picture din po tayo na hinango doon sa lugar na yon. Ano po ang background nila? Ano po ang application niyan sa atin ngayon? Yan po ba ay significant pa at relevant sa atin? Yan po ang ating pag-aralan actually next week. Okay? So any reaction po?
Ang Sister sa akin pa, Marian. Brother Glenn, Sige Glenn, po. Sige po. nagpapasalamat lang ako sa Diyos na binigyan niya ako ng pagkakataon na malaman to na Amen. mensahe na yung sinabi mo kanina na yung power, yung words, yung power na yon, Mhm. pastilan kung wala ko magbasa, wala ko namati sa inyo ha, ambot. Bisa naglisod ko diri Brother Glenn sa signal. Okay. Kay magwala-wala ang signal pero nakakuan lang gihapon ko. Ang mo padayon lang kung tanaw sa imuhang dere sa imuhang sa Facebook kay naiusahay imuhang kuan mawala. Opo. Mm. Yun lang. Maraming salamat din Brother Glenn. Nagpagamit ka rin sa Panginoon. Amen po. By God's grace po, I was just impressed actually to start with a prophetic insight dahil nakita ko po na pangangailangan po natin sa ating mga kapatiran sa iglesia. Dahil ako rin po ay natututo din po. I don't know everything, ano? But I'm trying to pray to the Lord, Lord, guide me because this is sacred. Banal po itong gawain natin na ginagampanan at I have the responsibility and accountability to the Lord. Kaya nga po sa pagpapatuloy po ng ating pag-aaral ay magtulungan po tayo na manalangin para sa isa't isa, ano po, para gabayan po tayo ng Panginoon para po sa pagkaunawa po sa kanyang mga salita. Okay? Any more Ay, po mga kapatid? sa Teka, Brother Glenn, sa pagbibigay ko sa mga kapatiran natin ng mga trucks, kasi pinupuntahan ko sa kanilang bahay, nagtitinda kasi ako ng personal collection at kung ayot at ang vegetarian bagoong. Opo. Dala na yung double ano ng kuan ko na at the same time nagtitinda, nagbibigay ng mga trucks sa kanilang bahay. Hindi ako nagbibigay sa simbahan. Tapos sabi ko sa kanila, basahin nyo muna please. Huwag muna kayong magnegatibo. Basahin nyo lang, saka kayo mag-react. Oo, tama. Ganun lang. Amen. Yun po talaga ang approach natin kasi hindi naman natin mapipilit yung tao, ano po. At dapat po talaga mapaunawa sa kanila na magbasa lang at mag-aral. Wala lang pagpilitan yan kung hindi ka maniwala. Okay. It's actually is a free choice. Atin po yung pagpili. Walang pilitan po at God actually is one thing that nice niya na tayo ay binigyan tayo ng oportunidad na malaman po ang katotohanan at ito po ay sa kaparaanan na hindi pilit, kundi ito po ay individual choice at gabayan po nawa tayo ng Panginoon. Okay, any more? Okay, kung wala na po mga kapatid ay okay, sige po, Sister Fanny. Ay, Brother Glenn, yung regarding po kanina doon sa yung pong sinasabi nyo na yung 7 churches, Apo. yung pong 7 stars, ayun po yung mga leaders ng yan pong mga churches na inyo pong nabanggit, yung 7 Apo. churches po, yun po ba Apo. yun? Apo. Tapos po yung pong sa judgment, na yung pong after ng justification, makuha po natin ang sanctification, after po na tayo po yung judgment po na sinasabing ayun, ay ano po yun, Brother Glenn? Ang judgment po ay kung po yun yung declaration po ng Panginoon yan kasi may investigation, ano po. Yung investigation, alam po natin 1844 nag-start po investigative judgment for the dead. And then it will actually commence yung investigative judgment for the living. Yan, investigative judgment for the living po, mayroong verdict po yan. Okay? At ganun din po sa mga patay. May verdict po yan. So, ang verdict na yon, it will declare righteous or wicked. So, when God pronounced that a sinner pronounced siya, na-declare siya righteous because his name was written in the book of life. Nananatili po siya na naging tapat sa Panginoon, ang kanyang pangalan ay mananatili. Kaya magkaroon po ng resurrection para sa mga righteous. Ngayon, sa mga wicked, hindi mo lang sila mabubuhay.
So ang Mhm. judgment dito mga kapatid, doon sa 7 churches, yung condemnation doon actually directed to the leaders if they will not hear the message. Mhm. Ayun po mga kapatid, yung kasi sa Laodicean Church, katulad po doon sa Laodicean, ang mensahe po doon, you are neither cold nor hot. So, kwan po siya, lukewarm. Mhm. Ang pasubali lang na may pag-asa siya ay kung mag-buy siya, if he buys gold tried in the fire and Mhm. the white raiment and the hyssop. Ano po yun? Mhm. Okay, ang gold tried in the fire, according to the spirit of prophecy, faith and love. Mhm. Kaya testingan ang ating pananampalataya at ating pagmamahal. Ang nangyayari ngayon mga kapatid, kita mo ang may pagmamahal ba ang ating mga leaders kung mag-present ka ng mensaheng ito? You will be rejected actually. So their character will be tested here. Kaya marami pong karanasan ng mga kapatiran na sila po ay pinagkuhan talaga, tinaboy sa iglesia, hindi tinanggap sa iglesia. Mhm. Is actually a test for them Mhm. na leaders sila tapos ganun ang pag-asal nila sa iglesia. So this will be a judgment on them actually mga kapatid. Kaya napakasagrado ang mensahe po na ating dala mga kapatid, ano? Mhm. Kung i-reject po ito ng tao, actually they are rejecting Jesus Christ. That is coming as a thief in the night. Hindi nila alam na dumating na pala si Kristo sa kanila. Mhm. Ang pagkaintindi ko kanina po doon, Brother Aglesa, sinabi niyo na yung stages ng ating kaligtasan after Opo. ng justification ay Sanctification. sanctification po. Ngayon po yung ang aking pagkaintindi na yung sinabi niyo ng after the judgment, saka pa tayo magkakaroon ng sanctification. No, it is daily. Kasi ang sanctification po ay daily process po yan. Mhm. Nga Na po. until the time that we are judged, yung sukdulan po doon, yung culmination doon, you will be pronounced righteous. Na the righteous will be righteous still, the wicked will be wicked still. Yun mga kapatid, yung close of probation po. At dalawa po yung close of probation. Okay? Yung una sa church at saka yung pangalawa ay sa world. Ngunit mayroon pong individual din. Individual close of probation pag namatay ang tao. Mhm. So kung Ay siya, yung pong regarding po diyan sa inyong sinasabing close of probation, yun pong isang taong let's say po na siya po ay buhay pa, apo. pero po siya naman po ay nabuhay ng siya may pananampalataya. Siyempre yung pong tao ay tumatanda, nagkakaroon po siya ng minsan ng lapses, Alzheimer's, nagkakaroon po ng pagkakasakit. Apo. Saan po doon ang stages ng pag-judge ng ating Panginoon? Yun po ba ay siya ay doon sa ang kanyang kaisipan ay naroon po sa tamang kaisipan, o sa panahon po ng halimbawa po nagkasakit na po pero buhay po yung tao, nasaan po ba yung close of probation na ibinibigay ng Diyos doon sa taong ayon? Yun po ba doon ang kanyang declaration ng ang isang tao ay maayos, nakaisipan, o doon po sa panahon na kasi ang tao po nagja-judge na, ay akala ko gay arimana ng palataya, ay bakit ari nagkagay na ang kaisipan? Ako ga po'y nag-iisip doon sa gayong bagay na iyon. Kasi, magandang tanungan na po. Alam niyo po mga kapatid, ano? Ang Panginoon po ay just, ano? yeah. Ang tingin kasi ng tao minsan mga kapatid, unfair. Unfair yung pagtingin ng tao, pero sa Diyos po kasi alam niya yung puso. Alam niya puso ng tao, at kung yun po ang resulta ng pagkakamali niya noon at nagsisi po siya, at yung resulta ng kanyang pagkakamali, he suffered it. Nandun na yung suffering actually. Ngayon kung hatulan siya ng Panginoon dahil doon sa mga pagkakamali niya, ngunit nagsisi na siya, doon po sa heart tumitingin ng Panginoon. Hindi po yun doon sa mga panglabas na we humans ay looking outside. Pero ang Panginoon, mga kapatid, ay I'm sure that God is just. Hindi niya pahintulutan na ang taong mabuti dahil siya ay namuhay ng mabuti
at nag-suffer sa ngayon ng Alzheimer's disease dahil dun sa pagkakamali niya dati, ay hindi natin yun makuha na maging basihan po ng paghukom ng Panginoon. Dahil Mhm. ang tao, ang Diyos po ay kwan po siya, balanse po siya, just po Mm. siya na Diyos at hindi po ay ang may Mm. injustice na mangyayari No. sa tao. Eh, yun nga po, kasi kaya ko po naitanong, Brother Glenn, meron po tayo naging kapatid dito na siya po ay diakonesa po siya, maayos po ang kanyang paglilingkod. Eh ngayon po siya umidad na, Mhm. nagkaroon na po ng mga lapses, nagkaroon po ng mga Alzheimer's. Minsan may mga nalabas sa mga bibig na hindi po maganda. Ah, Eh di ngayon po ay sabi ng mga, ano, bakit ika ganun, ika ang tiya, na ang tiya ika naman ay maayos naman siya ng paglilingkod nung siya po ay wala na sa dahil siya po ay magna 90 years old na, ay siya po ay hindi na po siya nag-ano dito sa church. Eh ngayon po ay malimit pag tinatanong ay malimit ay may nakalimutan nang. Tapos ay minsan pag nagagalit siya ay yun nga po may nalabas na mga hindi magaganda sa bibig. mhm. Kaya po ko napaisip, nasan po kaya doon ang judgment ng Panginoon? Saan kaya naroon ang judgment ng Panginoon? Kasi siya po naman ay buhay pa naman po siya. Ay tapos pa ay ganun nga po. Mhm. Kaya sabi ko, yung kayang sinasabing close of probation, ang alam ko nga po ay yung close of probation, yun nga pong halimbawa namatay po yung tao. Mhm. Tapos po yung isa pang close of probation, naisip ko tuloy, doon ang Panginoon nakatingin sa kanyang katinuan ng kanyang kaisipan nung panahon siya ay naglilingkod. Kasi Mhm. hindi naman din po natin ma-judge yung tao na sa kanyang katulad po ngayon. Kaya mga tayo napapaisip, akala ko ito'y tapat sa pananampalataya, bakit ngayon siya ay ganito? Eh kasi nga po may Alzheimer's. Kaya po kayo Mhm. napatanong noon. Mhm. So ang kwan naman sa atin lang mga kapatid wala po tayong right na i-judge din yung tao kundi Mm, magtulungan na alam ng Panginoon ang kalagayan ng tao. At mm, we should not judge anyone kasi hindi naman tayo judge Ah, mm, Yan po talagang dapat natin na gampanin dito sa mm, ang mga mananampalataya ay huwag tayo mm, mag-judge kasi yan po ay hindi gawain ng tao kundi mm, gawain po yun ng kaaway na you are mm, judging a person na you don't know the person actually at ang mm, Diyos lamang ang siyang makapaghukom dyan sa mm, mga kalagayan na yan. Yun nga po, Brother Glenn, na may mga kapatid din po tayo na mahal may mga bedridden. Aha. Yun po siya talagang inaasikaso na po ng mga anak. Ay ngayon po ay siyempre siya po naman ay buhay pa. Eh di Mhm. ngayon dahil sinasabi nga ang close of probation kapag kayong dalawang stages na kung halimbawa ikaw ay namatay, talagang close of probation na sa'yo dahil wala ka na talaga dong pag-asa. Ang Mhm. isa pa yung talagang literal na talagang close of probation na Mhm. yung sa pagdating ng Panginoon, yung Mhm. talagang sinarado na yung pintuan ng awa, yun po ang sinasabi. Kaya Mhm. sabi ko, yung mga tao kakung gayaan ang mga kalagayan, kasi may nagtanong po sa akin, yun ba Sister Penny ay close of probation na doon sa taong ayun? Dahil siya ay gayong bedridden na, siya naman ay buhay pa. Oh, parang yun ka po. Kaya sabi ko, ay alam ko ang Panginoon ay ang kanyang away hindi nawawala pa sa taong ayon. Bagamat ang Yes. kanyang kaisipan ay gayon. Kasi kaya nga siya ay buhay pa kasi Mhm. yung May kanyang pag-asa kabuhayan yun. na siya ay ang kanyang kabuhayan na bagamat siya ay hindi na nagsasalita, basta lang siya nakatingin, pero ang kanyang buhay ay naririyan pa. Sabi ko, yung kanyang buhay ay hindi na lang yun para sa kanya, kundi Mhm. yung kanyang buhay ay isang mensahe para doon sa mga nagmamahal sa kanya na maipadama pa na mga nagmamahal sa kanya ang pag-ibig at paglilingkod doon sa Ah, taong ayon, sapagkat ang gusto din ng Panginoon ay yung taong papanaw at aalis ay madama din niya yung yung siguro yung maaring longing ng isang taong ito doon sa kanyang mga mahal sa buhay. Para Amen. yun ang sinabi ko, yun ang pinakamensahe para
kakoy ang tao siyempre hindi na siya nakakapagtrabaho, hindi na siya nakakagawa ng ano pa mga bagay, ay di yung buhay niya hindi na yun para sa kanya. Ang buhay niya yun Opo. ay isang mensahe para dun sa Lesson mga para sa taong iba. Mm. yeah, oo, Mm. So, yun. maganda po yan. Magandang reflection po yan, Sister Penny. Yes, sometimes the life of people that are still living right now, lesson for us. Na sana hindi yan nagkaroon ng gano'n na buhay kung hindi nagkamali o ng ganito. Kaya lesson po yun. Learn. Pero judge. We cannot judge that person na itong taong ito hindi na tumaligtas. Yun po yung dapat Opo. basa natin because God is only the just God at wala po tayong alam doon na kung siya ba ay maligtas. Kaya ang question about who composed those 144,000, hindi rin po yung issue natin. Kundi ang issue po natin, how can we become a part of? Yun po yung ating plan, hindi yung sino kaya sa atin maging kabagi doon sa 144,000. Ay hindi po yan ang ating issue, kundi strive with all the power that God has Opo. be among. Okay, Tama po yun. maraming salamat po, Sister Penny. Naka-join po. Brother Glenn, meron pa po akong isa. Sige po. Ito po yung regarding po dito sa ating, yung binanggit niya po nyo kanina na yung ating sooner ay talagang ang Sunday law ay darating. Ano po? Opo. Ngayon po ay may nagtatanong sa akin na yung sabi ko, bago dumating ang Sunday law, magkakaroon po talaga ng close of probation. Sa church. Kaya, sa church. Ngayon po, pagka ang close of probation sa church, kasi nagbigay po siya talaga ng warning sa kanyang bayan. Opo. At kung hindi sila mag-repent, talagang andyan po yung Sunday law na darating. Opo. Ngayon, ang tanong po nila sa akin, yun ba pagka dumating yung Sunday law, ang bayan ba ng Diyos ay nabuhusan na ng Holy Spirit, ng latter rain? Ano po sa palagay nyo, Brother Okay. Glenn? Yung latter rain actually ay dumarating sa dalawang two phases. Opo. Una, mensahe. Okay. Pag hindi mo tinanggap yung mensahe, hindi ka ready for power. Yes, so, dalawa po. Message and power. Sa ngayon, ang mensahe. So, there is purification of the church. Yung rain that is falling. So, yung message of purification, yan ay paghahanda na ma-receive natin yung power. So, ibig sabihin, the loud cry message is here. But the loud cry power is still there. Okay. Mangyari lamang yan pag nasilyuan na po yung bayan ng Diyos. 144,000, masilyuan na sila, then that's the time where close na po ang probation sa church kasi nabuo na po yung core of the kingdom. Tapos po yun po masasabi po natin yun po bago dumating po ang Sunday law o yun po sinasabi ninyo ngayon or ano po sa palagay nyo? Kasi yun po ang tanong nila sa akin na kung bago dumating ang Sunday law ay nakapagbuhos na nga po ng Holy Spirit. Di yan nga po pinaliwanag ko, isang literal at saka nga po yung nga po mensahe at saka nga po yung power ng Holy Spirit na kung saan ay yun nga po pinag-aralan dati natin na hindi ka na matutukso. Opo. Kasi yun nga po yung pong matuwid ay magiging matuwid at ang liko ay magpapakaliko pa kasi nga po gayon nga po ang nangyari. Ang tanong po nga nila sa akin, ay yun po ba ay bago dumating ang Sunday law or after ng Sunday law o kumbaga yung Sunday law na siya'y nagaganap? Okay, ang pag-pour out ng Holy Spirit, yun po ay mangyari na mayroon po kasing silence in heaven. Ito natin yung Revelation chapter 8, okay? Revelation chapter 8 po, mayroong half silence in heaven. That is Ezekiel 9, okay? Ezekiel 9, pag maganda po yung Ezekiel 9, then after po niyan, nandun na pag-pour out ng Holy Spirit and then yun po yung Sunday law. So, during the time ng onset, paglapat po ng one hour na ibinigay sa scarlet colored beast, yung Revelation 17, scarlet colored beast, yung Babylonia.
that is actually the spiritual Babylon, na kung Mhm. saan ay the 144,000 will call out the people of God from Babylon. Revelation 18. Mhm. So, ibig sabihin, nakatanggap na po sila ng banal na espiritu when they have Mhm. started the loud cry. Mhm. So, that is actually before Sandilo ay Oh. talagang nandyan po yung sunod-sunod po yan. Rapid events kaya minsan nag-ano po yan, Mhm. overlapping po. Dahil Mhm. ang outpouring of the Spirit of God actually is for the 144,000 ay talagang kwan po yan, paghihinog. Mhm. Na hindi na po sila, may kapangyarihan na po talaga sila. Mhm. Ayun po Mhm. yung loud cry na swelling Ang sa ang writings. malungkot nga po, Brother Glenn, Apo. ang dami ko pong pinanood na mga malaking mga leaders natin, Mhm. kahit po sa mga GC, talagang akin po silang tinitingnan yung kanilang mga 'pag nagde-deliver ng mensahe regarding po diyan sa, mga topic na 144,000 at saka po pag-discuss, yun pong silent in heaven, talagang hindi ko po makita sa kanila yung linaw ng ang silent in heaven ay yun po yung second coming, Mhm. sinasabi nila. Pero sa Oo. mensahe naman natin yung silent in heaven, yun po Ezekiel yung 9. Ezekiel 9 kasi hindi nga Opo. po nila tanggapin yung Ezekiel 9. Pero pagka pinaliwanag naman ninyo na 'pag binasa mo yung 1 Peter 4:17, sila naman ay Okay naman sila nakikita doon. naman nila yun, oo. Oo. Pero pagdating na yung ano ba yung papaano ang Diyos maglilinis sa kanyang bayan, sasabihin niyo na yung Ezekiel 9, ayun, Wala na. hindi nila alam, ayaw nila yung turong ayon, hindi nila yun matanggap, hindi nila yun maunawaan at iba yung kanilang sinasabi. Pero sabi ko sa kanila, hindi naman ako ang may sabi niyan. At Oo. sinabi diyan na yan ay the history repeat itself. At Oo. sinabi naman talaga diyan napakaliwanag na magkakaroon talaga ng paglilinis doon sa iglesia. Ayaw ng Diyos nang magkaroon ng paghihiwalay dahil yan ay kanyang mga anak at yan ay kanyang bayan. Ang gusto ng Diyos ay linisin at sa pamagitan yung hindi pa nakakatanggap ng liwanag at katotohanan, talagang itong mensahe ito ay ibinibigay para kanilang pag-aralan at kanilang tanggapin at ipanalangin at usisain at magtanong sa Diyos. Amen. Di ka po hindi naman talaga panukala ng Diyos na ang kanyang iglesia ay mabuwag, kundi ang gusto niya, ang kanyang iglesia ay luminis at yung liwanag na kanyang ibinibigay, ayun ay kanyang tanggapin upang tumanggap nga ng kapangyarihan ng banal na espiritu na ito nga latter rain, kasi ito din lamang ang magiging kapangyarihan upang ang lahat ng mangyayari ng talagang the great and dreadful day na sinasabi do sa 12 ba ng Daniel, ay yun ang bayan ng Diyos, nakatanggap na po siya doon ng banal na espiritu. Amen po. Kaya yun po yung kwan po talaga natin na we are praying na ang ating mga kapatiran talagang maliwanagan sa mga bagay na ito. Especially yung mga leaders actually. Ang mga leaders kasi, yun po talagang mag-reject ng mensahe. Kaya naka-prophesy na kasi. So, yun na lang talagang unawain na lang natin at ipinalangin din kasi few great men will be actually win, na ilan lang sa mga great men ang makatanggap po nitong mensahe. Nagpasalamat nga po ako na hindi pa ako nasa posisyon ay kasi kung nasa posisyon po siguro ako ay mahirap din siguro ako sa akin kasi pero ganun pa man ay ganun din naman, nawalan din po ako ng trabaho. Nawalan ako ng trabaho dyan sa Pinas kaya nagturo ako dito sa Thailand, no? Dahil doon sa resulta ng pagkuhan nila sa akin na parang minawala ka na, hindi ka na makaturo sa mga churches. So, it's a matter of change of vocation na nagturo ako dito sa Thailand. Ganun pa man, ang Panginoon po ay nagmamahal sa akin na tinawag po ako na ngayon ay ministro na po tayo. Pagdating ko dyan sa Pilipinas po ay I will be applying for license as a minister. By God's grace, it will be a license for me to go to other countries as well and to visit churches and even to baptize and pwede na po.
Mabuti po. It's a blessing po na Mhm. dumating ito sa akin din. Mhm. Bagamat hindi po tayo kinikilala doon sa mother sa mother Mhm. church, but yet God has made it possible that I Mhm. am a minister right now, and it was Mhm. actually approved, and I will be applying for that in the Philippines. Yeah. Ang akin lang pong nakita doon sa inyo pong situation, Brother Glenn. Ang Aha, ang inalis po nila sa inyo ay hindi po ministry. aha, Ang amen. inalis po nila sa inyo yung inyong job kasi doon kayo may sweldo eh. Yes, yes Pero po. yung ministry and work is a ministry. Kahit Yeah, kayo po saan patuloy pa magpunta, rin. dala-dala ninyo. Kaya Amen. alam na po ng Panginoon yun. Eh, kayo nga po may sabi kanina na yung isang ginta yung sinabi nyo kanina. Kasi habang kayo nagsasalaysay, nagsusulat ako. Aha. Yung ginto na sinasabi, yung pong love and faith, Yeah, faith and love, faith and love, yes. na dumadaan po sa talagang pagsubok dahil hindi Fire. po talaga matetest ang isang ginto na hindi dumaan po talaga sa hurno Oo, ng apoy. apoy. Na yun ay habang natetest kayo, habang yung faith ninyo ay tinetest, ando naman lalo ang inyong eagerness ng inyong pag-ibig at Amen. patuloy kayo kasi kumbaga talagang kinasasabi ka ninyo habang kayo nag-aaral, habang kayo ay natututo, mas lalo niyong nakikita yung kasabikan na ito'y maibahagi, maibigay dahil ang inyong pag-ibig sa Panginoon ay inyong pag-ibig sa kapwa. Na Yes. kung kayo ay tumanggap ng liwanag na ito, gusto ninyong makatanggap din ng liwanag ang iba at marami talaga ang tumanggap ng kapangyarihan ng pagliligtas ng Panginoon. Amen po. Kaya Mm. kaya ako po mga kapatid ay bagamat nagsabi po yung iba, bakit naka-online ka? Parang lantaran na, wala nang taguan ba? Kasi we are in the closing work for the church, at Mhm. nais ko po talaga na ang mga kapatiran din ay masiran din po ng mensahe. Tanggapin Mm. nila at hindi, we are not Mm. asking them to follow us or to Mm. believe, but just to taste the Mhm. message, taste and see Mhm. that the Lord is good. Yeah, totoo po iyon. Amen. Okay, Mhm. so salamat po, Sister Oh, Annie, at nagsubra na po tayo. Very interesting po ang ating oo nga po. ano. Pero So, gayon pa man napasarap ng kaunti. po. So tayo po ay mag-close sa panalangin. Tayo manalangin. Dakila at mabagin po naming Ama na nasa langit ka, kami po ay lubos na nagpapasalamat na kayo po ay nangusap sa amin sa pamagitan po ng inyong salita. Now ay nais namin, Panginoon, na ibalik sa inyong kapurihan. Mm. At pagpalain niyo po ang aming mga kaibigan, mga kapatid, Mm. mga kapamilya, Panginoon, na nawa sila rin po ay kabahagi sa mga taong maging handa sa huling mga araw, Panginoon. Ang nais lang po namin, Panginoon, na kayo lamang siyang lumukob sa bawat isa sa amin dahil wala po kaming kakayanan, kundi kami nagtitiwala lamang po sa inyong kapangyarihan. Pagpalain niyo po ang bawat isa, ang may mga karamdaman, inyo pong hipuin Siya nga po. upang sila po ay magkaroon po ng kagalingan. Ay may mga taong naghihirap po, suffering through the diseases that they have. May you bless them, O God. Talk to them. Even we cannot see the good works in them, but we know that you hold their lives and have a reason. You have the reason why they are still living, because you have given them the hope of eternal life as well. Guide them, O God, and make us be a channel of blessing to them as well, na makita din po nila ang buhay ni Kristo sa aming mga buhay. At aming pinasalamatan pong lahat at ang pagpapala ng langit ang siyang aming maranasan sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Let the words of our mouth and the meditations of our hearts be acceptable unto thy sight, O Lord, our strength and our Redeemer. Amen. 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 Thank you po. Okay, Thank you po, magandang Glenn. Okay, bye-bye po. See you next. Bye-bye. Salamat. God Okay, bless. sige po. God bless. Bye-bye.